Congressman Kiko Barzaga tinira si Speaker Martin Romualdez. Gustong paimbestigahan kaugnay ng maanomalyang flood control project. If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. I'm saying that it's very unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Mainit na tinututukan ngayon ng maraming Pilipino ang isinasagawang pagdinig ng Senado at Kongreso sa flood control project scandal. Maikukumpara ang isinasagawang pagsisiyasat sa maanomalyang flood control projects sa mga teleserye na bukod sa maraming plot twists, patuloy na nadaragdagan ang mga karakter, ang sinasabing main characters sa politika serye, na ito ay ang mag-asawang contractors na sina Curly at Sarah. Diskaya, nasa cast din ang mga kongresista na idinawit ng mag-asawa sa issue, ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways na sina Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez, mga kontratista. Ako Bicol Party List Representative Rizal Dico. Si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga ang bagong karagdagan sa listahan ng mga tampok sa politika serye. Ang binansagang Congressman gumawa ng ingay nang tumiwalag ito mula sa kanyang partido, ang National Union Party. Naging laman ng balita si Barzaga nang idineklara niyang dapat imbestigahan si House Speaker Martin Romualdez tungkol sa kaugnayan nito sa mga anomalya sa flood control public funds. Naging mas mapangahas si Barzaga kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa espekulasyong si Romualdez ang pinuno ng highly organized syndicate na sangkot umano sa flood control project. Anomalies, kung si Magalong ay mumiti lamang sa tanong ng reporters, si Barzaga ay walang pag-atubiling binanggit ang pangalan ng House Speaker. Ito ay matapos tanungin ang dahilan ng pagtiwalag niya mula sa National Unity Party, na pinamumunuan ni Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno. Kasunod nito ay sinabi Barzaga na dapat imbestigahan si Romualdez dahil sa pagkakaugnay ng pangalan nito sa maanomalyang flood control projects. Hindi natapos sa pagtiwalag ni Barzaga sa NIE ang kontrobersya. Sinundan niya ito ng Facebook posts tungkol kay Romualdez na tinawag niyang untouchable. Saad niya sa isang post, kalakip ang larawan ni Barzaga na may kasamang pusa. My goal here isn't to have Speaker Romualdez judged guilty of any crime. My intention is to show the people that no matter what they do, Speaker Martin Romualdez is untouchable. Hindi rin daw maaaring ikumpara sa issue ni Romualdez ang isinasagawang investigasyon ni Pasig City Mayor Vico Soto sa maanomalyang flood control projects. Bagamat alam daw niyang mabuti at tapat si Mayor Vico, at ginagawa nito ang kanyang makakaya para sa Pasig at sa bansa, magiging limitado ang options nito para sa investigasyon, dahil sa pagiging malapit daw ng tiyuhin ni Mayor Vico na si Senate President Tito Soto kay Romualdez. The Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that Mayor Vico is a good, honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his options for investigation. Nauna nang itinanggi ng Romualdez ang mga akusasyon at binansagan ito bilang false, malicious, and nothing more than name-dropping. Idiniin niya na wala siyang kinalaman. Hindi siya nagbigay ng permiso at hindi niya binigay ang blessing niya sa mga ganyang aktibidad.